og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Play na. Sige, lapit mo yung camera para marinig yung boses kasi Sige. lang tayo. Bale, start ka na bro. Walang timer. Bibigyan ka namin ng 5 minuto sa pagpapaliwanag, tapos i-cross kita. Tapos after cross-examination, magpapaliwanag ako naman i-handle cross-examination. Sige. Ganda sana may audience kayo. Okay na yan. Ito Mabasa. Malabo ang Biblia. Ilawan mo, may pang-ilaw ka ba dyan? Lang na, so Dapat Yan. Sige. Malatag na. Tira na. 5 minuto. Anong tema? Patutunayan niya na ang simbahang Katoliko ang larawan, Sinasamba. at Diyos. Hindi, ang iba ang patutunayan ko. ano? Yung katulad nga nung sinasabi dito sa Exodo. Guys, debate muna tayo ngayon. Okay. Mga 5 minutes lang labanan, 5 minutes, 5 Patutunayan minutes. mo, bawal ang rebulto. Oo. Sige. Therefore, ang tema, patutunayan mo ang rebulto ng simbahang Katoliko, Diyos-Diyosan, at bawal ng Biblia. Hindi ba wala Biblia? Yung ano lang, yung sa Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. Yung rebulto ng Diyos-Diyosan. Ito. Hindi, tignan natin muna kung Ito kasi- magkakasundo kayo to. Kasi, Kasi mabasa eh. Hindi, yun na. Hindi, tema muna, i-reform natin. Patutunayan mo na Hindi, ang patutunayan dito ay tungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi tamang. wala naman kaming aral na sumasamba kami sa Diyos-Diyosan. Hindi. ano bro, hindi kayo nagkakasundo sa tema. Bale, ang tema, patunayan mo na lang ang simbahang Katoliko sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ayun lang, lumalabas. Yun. Kaya lang, yung dito, walang rektang salitang ganon. Ayun lang sa Biblia, bro. Ang mga pagpapatunay, aklat lang din na gawa ng pulyeto ng Katoliko. Hindi, ano yan? Sige, okay. Yun na, Ito kasi ang yun na, gusto stand na bro. Ang kunda, Start ka na. 5 minutes. 5 minutes. Let's go. madilim eh. Ilawan mo, Gusari. Ito. Ako na tagabasa mo. Test na. Kasi malabo ka 5 minutes. Okay. Okay, proceed At naman. sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos, ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo, ng larawang pinanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o Yung nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanimuguin, Pa-share ng na video, guys. aking dinadalaw ang palasanan sa mga magulang, sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Yun ang isa. Ngayon, yung tungkol naman din sa araw ng pagsamba, ang araw kasi ng pagsamba, ay dito sinasabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Okay, Ito yung- moderator's time. Ang tema natin, Sige, ako na. patutunayan mo Ako na. na ang rebulto ng simbahang Katoliko, Diyos-Diyosan. Oo. Yun nga. Hindi mo patutunayan ang araw ng Sabat because that is out of topic. Stay on topic. Kasama na yun. Moderator. Okay. Kasama na Control sa kayo, mga moderator. Okay. Kasi, di ba, Okay bro, sige, wait lang. Moderator's time. Respect the moderator. Ang hatol ko doon, bumalik kayo sa tema bro. Ang tema natin, Oh. karibulto.
Wala sa pagsamba. Dalawa yun, dalawa. Focus kayo doon, bro. Dalawa yun, dalawa. Hindi, focus kayo sa pagsamba. Hindi, dalawa yun. Matik yung dalawa. Hindi, bro. Ang tema natin, isa lang. Hindi, dalawa nga Ribulto. yun. Kasi pag Hindi. usapang pagsamba, pati yung Ang atin araw, ko lang, bro. yung araw ng pagsamba, hindi dapat na mabago. Hindi, wala. Moderator. Wala sa tema natin, bro. Wala sa tema. Kasama na bro. nga yun. Hindi, wala sa Sige, tema yung nakuha ko na, Sabat. bro. Oh. Wala sa tema ang Lord's Day at Sabat. Ang tema natin, patutunayan mo, ang Ayun na nga, rebulto ng yung- Iglesia Katolika, Diyos-Diyosan. Oo. Wala ang tema natin Kasama sa na yun. Sabat. Wala, hindi kasama bro. Kasi ano ang tema natin? Oh. Close and open parenthesis. Ano? Kumapatungkol sa rebulto, hindi sa pagsamba, hindi sa Sabat. O sige, proceed sa ano yan. Papaliwanag. Bago tayo magtanong. Okay, proceed na. Focus po kayo doon sa Rebulto. Ayun na nga, yung huwag kayong gagawa ng justice. Yun na yung ano mo. Okay na, Stan? Okay Tanong na. na. Tanungan. Ngayon, sa 20 ng Exodo, ito ba ay pumapatungkol sa larawan ng simbahang Katoliko? Yes or no? Kategorikal. Papatungkol sa larawan sa mga katoliko. Kasi- hindi lang yun eh. Hindi, yes or no? Yes or no, bro? Yung yes, so. most answer ka, bro. Ayan. Kasi isa na kayo sa mali na ang sitwasyon. Ganun na mangyayari. Okay, ngayong yes. Sabi mo pumapatungkol ito sa larawan ng simbahang Katoliko. Premise ito. Ang sinunod namin kaya kami may rebulto, yung nasa 3 gis ng ikalawang kronika, na ang Diyos mismo ang nag-utos na gumawa ng larawan. Oh. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, therefore, Diyos-Diyosan pala yung pinagawa ng Diyos na larawan na ipinalalagay sa kanyang templo dahil sinasabi mo larawan ng Iglesia Katoliko. Oh, sige, hanapin mo dito. Diyos-Diyosan ba yung pinagawa Tingnan ng mo, Diyos? tingnan mo dito. Diyos-Diyosan ba yung pinagawa ng Diyos o ikaw ang Diyos-Diyosan? Kategorikal. Hindi ko kasi sigurado. Okay. Ang tanong po, Diyos-Diyosan ba yung pinagawa ng Diyos o Kasi ikaw ang nga, Diyos-Diyosan? Yung most answer Kailangan categorical. makita ko muna dito. Yung most answer categorical. Basahin natin ha, pakita natin ha. Ikalawang kronika, Okay. 2 Chronicles 3:10. Basahin natin. Pag naano na to, bumalik ka na sa simbahang Katoliko ha. Tingnan natin kung ano yung sinasabi mo. Ikalawang kronika. Kasi meron eh. Sige bro, ito. 3 Gs. Sa Gs, ito. Nasaan ang 3? Ba't walang 3 dito? 3 Gs. Ikalawang kronika. 3 puntos 4. Di ba isa? Ito, Tris ah. Yun, 3. Gs, ayan. At sa kabanal-banalang bahay, ay gumawa siya ng 2 larawan. Oh. Larawan. At binalot nila sa ginto. Tanong. Oh, teka lang, dapat yun. Magkakaroon tayo ng... Hindi bro, ang tanong. Objection moderator. You are under cross-examination. Ang karapatan mo, sumagot sa tanong. Yung most Wala kang answer karapatan categorical. Sumagot nang wala pang Oh, tanong. sige. Okay. Tumatalong ka, sige. Okay. Kung sinabi mo kanina ang nasa Exodo ay larawan ng Iglesia Wala, 1 Katolika minute. na Diyos-Diyosan. Ang pinagbatayan namin kaya kami may larawan yung nasa 3 gis ng ikalawang kronika na ang Diyos mismo nagutos. Ngayon, kung yun ay Hindi, Diyos-Diyosan... paano mo masasabi mo Dalawa. sa Diyos yun? Objection moderator. Okay. Therefore, tinatanggap tapusin mo muna natin. ang Diyos pala ay promotor ng paggawa ng Diyos-Diyosan dahil nagpagawa siya ng larawan na sabi mo yun ang tinutukoy sa Exodo. Ang Diyos ba ay promotor ng Diyos-Diyosan o ikaw ang promotor ng Diyos-Diyosan? Hindi ako promotor ng Diyos. Objection. Okay, ang tanong, Mr. Nakuha ka na. Ang tanong niya, ang Diyos ba promotor ng Diyos-Diyosan o ikaw ang promotor ng Diyos-Diyosan? Hindi ko pa nga sigurado yung sinasabi Hindi, niya. categorical bro. Hindi, categorical. Mamili lang po kayo sa dalawa. Wala akong... Most answer, categorical question. Wala akong siguro doon eh, sa... Sagot, categorical question. Wala akong magiging... Next question. Okay, next question na lang, bro. Sunod na tanong. Yung nasa 20 ng Hindi, teka lang. Dito, may mayroon pa tayo sisilipin dyan na Tatanungin conclusion. kita. Okay, tanong na, bro. Anong talata ang binasa mo? Nasa 20, wala kang karapatan magtanong. You are under cross-examination. Ang karapatan mo, sumagot. Patapusin natin siya, bro. Ngayon. Huwag tayong sasapaw. Hindi bro. Kasi cross-examination. Rules of debate, bro. Nasa rules ng debate yun. Huwag tayong sasapaw, bro. Walang ano ang audience. Okay, tapusin lang muna. Sunod ang tanong. Moderators ang masusunod Kung sa... sinasabi mo larawan ng Iglesia Katolika ang tinutukoy sa Exodo na bawal gawin, ano ang mangyayari kapag nilabag ang kautusan na huwag gagawa ng larawang inanyuan? Maiimpyerno ba? Ay, yung sinasabi nga. Yes or no? Wala namang sinasabi na Yes or no? Hindi. No. Okay, salamat. Okay, no doubt. Kasi nakalagay doon, parusa pa lang ang sa ngayon. Okay, next question. Wala pa ngayon. Okay, ngayong parusa, alin yung parusa na yun nalalabag sa kautusan sa Exodo na huwag gagawa ng larawang inanyuan? Ngayon ito'y larawan ng Iglesia Katolika. Anong parusa yon? Parusa sa impyerno o parusa diyan sa plaza? Ngayon, sa kahulugan yan, Yung most answer, parusa sa categorical. impyerno. Ayun, parusa sa impyerno. Ito, nakalagay sa... Next question.
Ngayon, Nasagot niya. kung ito ay Nasa pumapatungkol, Biblia. okay. Ngayon, kung parusa sa impyerno ang lumabag sa 20 ng Exodo at yun ang paggawa ng larawang kinanyuan. Premise ito, ang Diyos sa ikalawang Kronika 3:10 nagpagawa ng larawang kinanyuan. Therefore, ang Diyos ay maiimpyerno? Yes or no? No? Ayun, salamat. No. Salamat. Hindi pala may impyerno gumawa ng larawang kinanyuan. Ang Diyos mismo ang nagutos sa sinunod ng Kung simbahan Katoliko. inutos niya, Salamat. hindi ba, Okay, tanong na wala naman, hindi naman po pwede ma-impyerno. Okay, time na. Okay, hindi, last question. Okay, next question. Sabi mo kanina habang kinakausap kita, itong mga larawan na ito ay Oh. Diyos-Diyosan. Tinatanggap Diyos-Diyosan, ba yun, yes or no? Ngayon, ayon kay Apostol Pablo sa 8:4 ng unang Korinto, ang Diyos-Diyosan larawan ng bagay na hindi totoo. Ayon sa Biblia, si San Pedro ba ito totoo? Yes or no? Si San Pedro, totoo. Yun, hindi pala sila Diyos-Diyosan. Dati yun. Pero Salamat. ngayon, pag Diyos-Diyosan, hindi na tunay. Salamat. Okay. Sunod na tanong. Tanong. Saan mababasa Last question. na ang larawan ng santo ng Iglesia Katolika o ang santo o larawan ng santo ay Diyos-Diyosan? Kapitulo, versikulo. Saan mababasa? Ayun na nga, yung sinasabi sa Exodus. Okay, Ngayon sa yan ang Exodo. sinasabi sa Exodo. Ang tinutukoy dito, Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. Sabi mo, ang larawan ng Iglesia Katolika, larawan ng santo, Saka sa Gawa Diyos-Diyosan. 21, 25. Teka lang, bro, teka lang. Patapusin mo natin Sabi yung mo tanong. kanina, ang larawan ng Iglesia Katolika, Santo Diyos-Diyosan. Ang tinutukoy sa Exodo, Santo na Iglesia Katolika. Ngayon, pag sinabing ibang Diyos, kasi sabi mo santo, ang ibig sabihin ng santo, banal. Pag sinabing ibang Diyos, banal pa ba yun o hindi banal? Pag sinabing ibang Diyos, Hindi na ba na? hindi santo tinutukoy dito. Okay. Salamat. Okay. Umamin. Time Okay, na. ako namang papahayag. Pahayag, O, 5 ngayon, minutes. Mga kapatid, mga kababayan, nakikita natin, kinukontra niya ang Biblia. Ngayon, iklaro natin kung ano ang tinutukoy na larawan sa 20 ng Exodo. Ito ba yung larawan ng Iglesia Katolika? Basahin natin mas mabuti. Anong sabi sa Exodo? Ganito ang ating mababasa. Sino mo, sasabit ka dito, bro? Bumalik ka na sa simbahan Katoliko. Ano sabi? Kasi napakaliwanag naman Oh, sa sabi. 20 ng Exodo, ganito ang ating mababasa. 24. Ano sabi? At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Ako ang Panginoon ng Diyos Oh. na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. Sabi, sa buhay na pagkaalipin. 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Saan mababasa sa Catechism of the Catholic Church na ang simbahang Katoliko nagkaroon ng ibang Diyos? Wala. Dahil ang sinasamba sa simbahang Katoliko, ayon mismo sa katisismo, sa Catechism of the Catholic Church, the one God in 3 person. Sino yun? Ama, Anak at Espiritu Santo. Kailan pa magiging ibang Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo? Hindi ibang Diyos yun. Tunay na Diyos yun. Oh, tika. Ngayon, Oh. tignan mo na. Ngayon, tunay na Diyos. Anong utos ng tunay na Diyos? 3:10 ng ikalawang kronika. Sa kabanal-banalang bahay. Ano sabi? O sabi sa, ay umukit ka ng larawan. Just 2 minutes. Ibig sabihin, ang Diyos mismo nag-utos na umukit ng larawan. Anong klaseng larawan? Larawan ng kerubin. Ano yung kerubin? Santo. Ano yung inutos ng Diyos? Larawan ng santo. Tanong, ito ba'y tinutukoy sa Exodo na bawal gawin? Hindi. Dahil kung ito ang tinutukoy doon, ibig sabihin Ngayon. pala, ang Diyos Okay. mismo ang promotor ng paggawa ng Diyos-Diyosan. Oh. Kaya ang subject of the sentence sa Exodo, ang Diyos-Diyosan. Okay. Yun ang bawal gawin. At ang definisyon ng Diyos-Diyosan sa 8:4 ng unang Korinto, larawan ng bagay na hindi totoo. Tanong, si Santa Maria ba'y totoo? Sagot. Totoo. Si San Pedro ba'y totoo? Totoo. Totoo. Si San Lorenzo Ruiz ba'y totoo? Totoo. Eh anong ibig sabihin ng Diyos-Diyosan? Hindi totoo. Ngayon totoo sila. Diyos-Diyosan ba sila? Hindi. Eh bakit mayroong rebulto? Dahil ang word na ginamit doon, kahit wag mo sa akin itanong to dahil ito ang kondisyon mo, ang word na ginamit sa 3:10 ng ikalawang kronika ay miklaet o graven images. 1 minute. Na sa New Testament, 30 5:17 ng Mateo, ipinatuloy ni Kristo yung kautusan na yan na paglalagay ng larawan ng banal o santo. Kaya ayon sa hula sa 3:12 ng Apokalipsis, yung mga banal magiging haligi. Ang ibig sabihin ng haligi, miklaet, graven images sa kanyang templo. Kaya mapapansin nyo, walang ibang Kristiyano na nagkaroon ng ganyan, kundi ang simbahang Katoliko patuloy na natupad sa hula. Ang simbahang Katoliko na ang mga banal at mga santos magiging haligi sa kanyang templo at yan ang inutos ng Diyos na manifestasyon sa 3:10 ng ikalawang kronika. Dahil ang tinutukoy sa 24:5 ng Exodo, mga Diyos-Diyosan, hindi larawan ng mga santo. Kaya sa presentation mo pa lang,
Maliwanag na maliwanag, misleading, out of context ang binasa mo. Hindi pumapatungkol sa larawan ng santo to. Dahil kung ito yung pumapatungkol sa larawan ng santo, lalabas, maski ang Diyos nag-uutos na gumawa ng Diyos-Diyosan. Ang Diyos pala produkto ng paggawa ng Diyos-Diyosan. Okay? Tingnan natin kung... Tanong na, bro. Hindi naman Diyos-Diyosan yung kanila Tanong sinabi. kayo, 5 seconds. Okay. Ay, 5 minutes. 5 minutes, tanong. Hindi naman ano. Okay. So, question. Okay, Ano? Hindi moderators naman time. ano. Hindi naman. Moderators time. Ito moderator bro, hindi ikaw. Moderators time. Ito moderator, ito magro-roll. Pagka cross, si Bro Jared naman ang cross-examination. Ako naman tatanungin mo kasi kanina tinanong kita. Hindi naman sinabi ng Panginoong Diyos doon na gumawa ka ng rebulto para sabihin ng Diyos-Diyosan. Ang sinabi kanina, di ba, sa ayos na nabasa mo, ay si Kervin. O Kervin na, so hindi naman sinasabi na pag lutusan ka gumawa Ano tanong? Okay. Ayaw man, Tanong na, bro. examination. Wala ka sa Tanong oras na, sa bro. pagpapahayag. Ang karapatan mo magtanong. Ay, Tanong na, bro, tanong na. Oh, yung ba ay sinasabing Diyos na dapat sinasamba? Diyos daw ba yun? Una, larawan ng Diyos, pero hindi dapat sambahin. Hindi, yung Dahil iba yung larawan ng binasa mo Diyos. kanina. Ito na, Patapusin muna natin. Iba yung larawan ng Diyos kaysa sa tunay na Diyos. Yung tunay na Diyos, yun ang dapat sambahin. 4:24:1. Catechism of the Catholic Church, yun ang sinasamba ng Iglesia Katolika. Tanong, ano yung word na katotohanan? Yung word na katotohanan doon, yung pagsunod sa utos niya, at isa doon, sa 3 ng ikalawang kronika, sa kanyang kapanalmanan ng bahay, umungkit ng larawan. Na in New Testament, basahin natin ha, na in New Testament, si Kristo mismo nagbigay, nasa ng ating referensya, si Kristo mismo ang nagbigay sa 4:3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible. Anong sabi? Basahin natin dito sa isang version ng Biblia. Ito ha, sasabit ka dito. Ano sabi? Sa 4:3 ng ikalawang Korinto Diyan lang sa isang The Biblia ako Message magbasa. Bible. Hindi bro, Magbasa. acceptable o ano dito? Ano sabi? Basahin natin. Nandito pa ba yun, Bro GB? Nandito pa ba yung 4:3 ng ikalawang Korinto? Baka nawala na. Tingnan natin dito ha. 4:3 ng ikalawang Korinto. Nandito pa. Tingnan natin ha. Ayun, ito. Tapos, ano sabi sa The Message Bible? Maliwanag na maliwanag. Basahin natin. Tutok natin ang camera. Ano nakalagay? Christ who give us the best picture of God. Anong kahulugan ng picture? Larawan. Anong larawan ng binigay ni Kristo? Larawan ng Diyos. Sinamba ba? Hindi. Dahil walang aral ng Iglesia Katolika na ang dapat sambahin yung rebulto. Kaya pag nananalangin kami sa 9 ng Mateo, Ama namin nasa langit ka, wala sa rebulto ka. 42:8 ng Isayas. Next question, yung mahirap. Next question, bro. Sir, na tanong ba? ang Diyos kasi, paano? Sino ang Diyos ngayon na sinasabi mo sinasamba? Sino ang Diyos? Sino ang sinasamba Diyos? Ang Trinity, ang Santissima Trinidad. 7:10 of Revelation Amplified Bible 2015, ating basahin. Ito ang ating mababasa sa Amplified Bible 2015. Ito, basahin natin. Baka nawala na naman dito. Nandito ba yung Amplified Bible 2015? Okay, yan. Revelation 7:10 Amplified Bible 2015. Ang dapat sambahin, the salvation is Trinity. Ano nakapaloob sa Trinity? Ama, Anak at Espiritu Santo. Sinong sinasamba ng simbahang Katoliko? Yung larawan ba ng Santissima Trinidad? Hindi. Kundi yung mismong Diyos na nasa langit, 3:1 ng Kolosas, Ama, Anak at Espiritu Santo. Catechism of the Catholic Church, we worship only a one God, not the wood God. Sino yun? The Father, Son, and of the Holy Spirit. Yun ang sinasamba ng Iglesia Katolika. Kaya, next question. Sa tema yung tanong. Ipitin mo naman ako, bro. Hindi, sa akin. Tanong na, bro. Wala, ang ano ko, Pass na, yun pass. ang tanong, yun ang sagot mo sa tanong ko. Yes, next question Pero, mo. sino si Kristo ngayon? Sa inyo? Sino si Kristo? Sino si Kristo? 7:24 ng Hebreo, may sa isang Isayas, ang Diyos. Hindi, basahin mo sa Biblia. Sige, basahin nga natin. Wag mo. Ito ha? Last 2 minutes. O sige, basahin natin. Sino si Kristo? Hindi, wag mo mamadali na oras. Hebreo. Basahin natin. Hebreo 7. 2 minutes. Ito ating mababasa. Gusto mo pala basahin eh. Sige, ating basahin ha. 7:20. May screen tayo. 4. Datapot siya sapagkat namamalagi magpakailanman may pagkasaserdote siyang hindi mapapalitan. Ano yung pagkasaserdote? Ayon sa hula, 9:6 ng Isayas. Saserdote Basahin natin. ay? Tignan mo na, bro. 9:6 ng Isayas. Anong sabi yung pagkasaserdote? Anong klaseng pagkasaserdote yun? O Isayas 9:6. Okay, bro. Last na yun, bro. Okay. Kasi lumalayo tayo sa tema. Ayan, 6. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat sa ating pinanganak ang isang bata. Sa ating binigay ang isang anak na lalaki. Sino yun? Yung saserdote. Anong klaseng pagkasaserdote? Ang kanyang pangalan, tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos. Kaya si Kristo yung pagkasaserdote niya, pagka-Diyos, na siyang sinasamba ng Iglesia Katolika at siyang nag-utos sa pamamagitan ng Ama
Sa 3 days ng ikalawang kronika, na sa kanyang kabanal-banalang templo ay umukit ng larawan. Patunay ng Iglesia Katolika, sumunod sa utos ng Diyos. Hindi gumawa ng larawan ng Diyos ang sa 20 ng Exodo, kundi yung inutos ng Diyos na larawan ng mga banal sa 3 days ng ikalawang kronika, na si Kristo mismo nagbigay. O, basahin natin ha? Baka basta mo Na ulit si Kristo mismo nagbigay. Wait lang muna bro. Sa 4:3 ng ikalawang Korinto, sa The Message Bible, o, ganito ang ating mababasa. Basahin natin. Ay, nako. Ano sabi? Sa The Message Bible, nasa na? Nawala na naman. Wala na naman. Christ give us the best picture. Nino? Of God. Picture of God. Larawan ng Diyos. Ano ba yung Diyos? Santo. Ano yung binigay? Larawan. Larawan namang santo. Hindi pwedeng maging Diyos. Okay, moderators tayo muna. Last na yun, pinagbigyan kita doon. Kasi ang tema natin, wala sa nature. Ang tema natin, rebulto. Balik tayo sa tema, bro. Last na yun. Kita Hey. na ulit. Last na tanong. Last na tanong. ang Ano yung aking- pagmiminis? Sige. ang aking Sinoschool. ang aking naman na masasabi kaya kang tinuturo ng Panginoon Kristo na ang tao ay dapat nasasamba sa Ama ayon sa kanyang Okay. Ano tanong bro? Polisiya. I'm under Tanong po. cross-examination. Ano tanong? Please, ang tanong po kayo. paano masasagawa ang tamang paglilingkod sa mga kapangyarihan ng Diyos. Ano Ngayon. masasagawa ang tamang Okay, 4:24 ng 1 sa Espiritu at Katotohanan. Ano yung katotohanan? 3:18 ng unang 1. Basahin natin. Huwag iibig ng salita, ni ng dila man, kundi ng gawat katotohanan. Alit yung gawat katotohanan? Yung utos. Anong klaseng utos? 3 Gs ng ikalawang kronika, gaya ng binasa natin kanino. O, dito sa 3 Gs, na sa kanyang kabanal-banalang bahay umukit ng larawan. Yun ang manifestasyon ng tunay na pagsamba sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Ano yung utos ng Diyos? Sa kanyang templo umukit ng larawan. Anong klaseng larawan? Larawan ng mga santo. In New Testament, 5:17 ng Mateo, siya'y naparito hindi upang sirain ang kautusan. Ano yung kautusan na hindi niya sinira? Yung nasa 3 Gs ng ikalawang kronika So, na hanggang Mateo ngayon, 5, sino mo na, 17. na hindi mo magiba na ang Diyos mismo nag-utos na umukit ng larawan ng santo. Kaya merong larawan ng mga santo ang Pero simbahang hindi Katoliko. sinasabi. Okay. Next question. Next question. Yung mahirap. Last na rin niya, bro. Yung Next ano, sa question. pagsamba. Ipitin mo naman ako, bro. Yung mahirap na tanong. Yung rebulto. Rebulto lang. Ang mga kapangyarihan ng Diyos ba Okay. at ang Panginoon Kristo ay isa o Okay. Moderators time. Wala sa tema natin yung pong iisa. Ang tema natin, rebulto. Anak, ang tema natin, rebulto. o hindi, kasama na yun. Magkakaroon na yun Hindi, bro. ng conclusion. Kasi, Pupunta na tayo niyan sa oneness. unless, Wala sa tema natin yung oneness. Balik tayo sa tema. Oh, next check. Yan ang hatol ko. Oh, sige. Next question. kasi sa tema na tungkol sa Diyos, Sa tema natin, bro. Ano? Rebulto lang, tapos sa rebulto. tayo Rebulto. doon. Ang Tapos tema sa natin. tayo Hindi doon. tapos tayo, bro. Yun yung pinagpirmahan na nating tema. 1 minute. Oh. Stick to the topic. Oh, sige, let's Tapos go. sa tayo doon. Okay, next question. Tapos na yung ano. Ibang tanong, bro. Wala ka naman tanong? Ay, yun nga yung tanong ko. Ano tanong? Ano para sa inyo? Si Kristo at ang Diyos. Ang hatol ko doon bilang moderator, wala sa siya. tema. Ang tema natin, wala sa oneness. Sa ano kasi natin. Mali mo na, di ba? Patunayan nyo na bawal gumawa ng rebulto. Hindi. Ay, tayo, nandun na sa Exodo. Hindi, Yun ang itanong nyo, bro. Yung nasa Hindi tema. larawan ng santo. Nandun na yun. Balik kayo sa Mga tema. larawan ng Diyos-Diyosan ng Iglesia. Oh, nasa gawa Hindi mo na patunayan. Nasa gawa 21 Tanong na, bro. Tanong na. Tanong na. Tanong. I am under cross-examination kapatid. Ay. Pag umangat ako ng kamay, ibig sabihin wala sa tema yun. Tanong bro. Nandun na nga yun. Yung, Sige, tanong na. hindi wala na akong tanong. Kundi Okay. nandun na sa Okay, dapat na. sinasabi na rekta sa gawa Tapos? 21 Hindi ibig sabihin. Sige, sasagutin ko yung 21. Hindi, basahin mo. Gawa. Ang sabi, Sagutin mo na lang. tungkol... Hindi, basahin mo, basahin mo. Tungkol sa pananampalatayang hintil, sinulat na namin sa kanilang aming pasya. Oh. Na huwag kakain ng hinandog sa Diyos-Diyosan, huwag kakain ng dugo, at huwag sasamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon, may aral bang simbahang Katoliko na sumamba sa Diyos-Diyosan? Wala. Bakit? Katisismo ng simbahang Katoliko nagtuturo. Ang sinasamba natin ng isang Diyos na may 3 persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, at kahit kailan wala kang mababasa sa Biblia na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay Diyos-Diyosan. Tanong, sumasamba ba tayo sa Santo? Hindi. Sumasamba ba tayo sa Diyos-Diyosan? Hindi. Sino sinasamba natin? Ayon mismo sa opisyal na turo ng simbahan at ayon sa Biblia, ang Diyos, Nakatulak ako Ama, magtapos. Anak at Espiritu Santo. Santo. Sa paanong paraan?
sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos. At isa sa kanyang utos, sa 3 ng ikalawang kronika, basahin ko ulit ha, sa kanyang kabanal-banalang bahay, templo, ay umukit ka ng larawan. Kaya meron kaming mga larawan, manifestasyon ng pagsunod namin sa Panginoon Diyos, sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero wala kang mababasa na ang larawan ng mga santo ang tinutukoy sa 20 ng Exodo. Dahil ang himno na tinutukoy dyan ay Piset, na nangangahulugan Diyos-Diyosan at ang definisyon ng Diyos-Diyosan. 8:4 ng unang Korinto. Larawan ng mga bagay na dilitinuod o larawan ng mga bagay na hindi totoo. Totoo ba si San Pedro? Totoo. Oo. Totoo ba si San Gregorio? Totoo. Totoo ba si Santa Maria? Totoo. Diyos-Diyosan ba sila? Hindi. Hindi. Dahil ang Diyos-Diyosan, ayon kay Pablo, larawan ng Pahatol ako na hindi magtapos. totoo. Kaya, Okay. Bago Tanong ka pa ba, bro? mag-conclusion. Wala na? O kaya hatol Diret na na. ako. wala na? Atol na. Hatol na ako dito muna sa kabilang panig. Sige. Comment ko doon. Ay yung ibang tanong mo. Medyo lumiliko lang ng tema. Wala sa tema na yung mga wala sa tema natin. Suggestion kasi, suggestion ay patungkol sa tamang paglilingkod. So, ang topic natin, ang topic dito ng Panginoon Kristo, ay ang tao ay maturuan niya ng tamang kautusan. So, sa makatuwid, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan kung hindi dahil kay Kristo. Sabi nga ng Panginoon Kristo, wala makakaparoon sa Ama kung hindi dahil sa Kanya. Kaya, sa ngayon, sa panuntunan na nakalagay sa Juan, yung sinasabi niya na talagang merong tao na hindi mamamatay. Sabi niya nun sa sinasabi niya, hindi mamamatay kung ang tao talaga ay tuwirang sumusunod sa kanyang mga kautusan. Okay. Alam niyo ba yun? Kung ano? Nasa Juan yun. Kaya bro? Wala na? Wala na? Wala? Hindi, yung nasa Juan. Please. Ay, na. hindi na malamig yung kamay. Hindi, yung nasa Juan. Alam niyo yun? Oh, alam namin bro. Sige, ayun na ang rebuttal mo, yun ang masasabi mo kasi last na pagpapaliwanag ko nito, tapos ang debate. O, wala naman tayo dapat mag-debate yan. Ang sa atin lang. kumasa ka kanina sa debate. Hindi, yun na nga, yung sa inyo. Hindi liwanag ko sa inyo. Sige na. Salita ka na, bro. Kaya pa naman, salamat sa ating kapatid. Hindi nga natin tikan, binasa niya ang Exodo, na ito daw ay pumapatungkol sa larawan ng santo. Una, pag binasa natin ito sa original na wika, sa Hebreo, Elohim Akharim, o Lota Asenek Apesel. Ang kahulugan ng sa Tagalog, ibang Diyos. Si Santa Maria ba ibang Diyos? Hindi, dahil si Santa Maria, Hindi naman siya kasi Diyos. Oh. Napakaliwanag ang nakalagay sa Saan Exodo. ko to bro? So, madali to. Mamaya. Saan ko to? Bawal tayo Ito sumabaw ang tinutukoy sa Exodo, Elohim Akharem, o ibang mga Diyos. Si Santa Maria ba ibang Diyos? Hindi, dahil si Santa Maria, wala naman aral ang simbahan na si Santa Maria ay Diyos. Si San Pedro, hindi Diyos. Ang lahat ng mga santo, hindi Diyos. Bine-venerate lamang. Nire-respeto. 2:46-47 ng Daniel, veneration. Nangangahulugan na pagrespeto. Yun ang ginagawa namin sa mga santo. Bakit? Our Catholic Faith, page 220 bro, we do not worship the saint. Hindi namin sinasamba ang mga santo. Sino sinasamba namin? Ang Diyos na may tatlong persona o isang Diyos na may tatlong persona sa Espiritu katotohanan at isa sa manifestasyon nun, yung kautusan na yun na pagsamba sa Diyos sa Espiritu katotohanan, yung sundin ng kanyang utos na ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo in Old Testament, in New Testament, 5:17 ng Mateo at isa doon ang nasa 3 ng ikalawang kronika na sa kanyang kabanal-banalang bahay. Umukit ng larawan at sa New Testament, 3:12 ng Apokalipsis, yun ang larawan ng mga nagtagumpay, kinanonis ng simbahan, sapagkat ang Diyos ay umaaring ganap sa 8:33 ng Roma sa pamagitan ng kanyang simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohanan, walang iba ayon sa 9:31 ng Gawa, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, kundi ang simbahang Katoliko. Kaya bro, bumalik ka na sa simbahang Katoliko dahil nandito si Kristo, nandito ang mga santo. Ang Dahil sa Kristo, may babala. 14:33 ng unang Korinto, ang simbahan ay simbahan ng mga banal. Katunayan sa inyo, hanggang ngayon, wala pa rin nakakanonize na mga banal. Eh di hindi kayo yung iglesia yung sinabi ni Kristo. Dahil yung iglesia yung sinabi ni Kristo, sa King James Version, 14:33 of 1 Corinthians is the churches of the saints. Wala nang time. Larawan ng mga banal. Wala nang Kaya, time. sa panahon ngayon, talo ang kadiskusyon natin sa debate. Hindi niya napatunayan na ang larawan ng mga santo ng Iglesia Katolika ay Diyos-Diyosa. Salamat bro! Okay, kamay. Congratulations sa iyong pagkatalo at samahan ka naman ng Diyos. Salamat bro! Go. Walang talo sa atin. Nice G. Tayo ay nag-aaral lang sa isang isa. Okay, salamat bro!
ug inyo lang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.